you. Ang regalo ko. Mami, sorry, next time na lang. Aray ko! Wala nga ning regalo. Hello mga mamis, maaga nga talaga kaming gumayak ngayon, pati na rin talaga si Kai. Paano ba naman kasi ito nga yung araw ng birthday ko? Bali, wala naman talagang ganap nito, kaya naman ginaya ko na nga rin si Kyle at gumayak na din kami ng daddy niya. Nag-half-bath nga lang ako, tapos nagpalit na rin ako, pero si Kyle naligo yan dahil papasok nga yan sa school. Libigyan na nga din pala siya talaga ng daddy niya ng baon dahil nag-iipon nga yan. Ang aga nga talaga namin gumayak, paano ba naman kasi magsisimba nga din kami ngayon. Kasama na nga muna din namin si Kyle sa simbahan bago nga siya pumasok. Tapos, inayos ko na nga muna ulit dito yung bag ni Kyle kahit kakaayos ko nga lang talaga niyan kagabi. Diyos ko po. Madalang na madalang din kasi talaga si Kyle mag-ID kaya naman sa umaga nga ako talaga nagsusuot ng ID niya. Pero pag uwi nga niyan sa tanghali sa bahay, Diyos ko, nasa bag na naman ang ID. Guys, di pa pala natin nababati si Mami. Tingnan natin reaction ni Mami hapon. Tara, batiin na natin guys. Sige, batiin natin. Kaya naman pala sumakay kaagad si Kyle dito sa e-bike dahil nagvi-video nga sila ng daddy niya. Ayan na guys, pupunta na talaga naman. Babatiin muna natin. Batiin muna natin guys. Mami, happy birthday! Birthday! Wow! Kala ko nakalimutan yun eh. Taba ko naman. Diyos ko Ayan guys, batiin na natin. Mukha nga talaga akong bruha dito. Paano ba naman kasi nakalimutan ko din talagang magsuklay niyan. Kaya naman ito, nagklam na nga lang talaga ako. Niloloko ko pa nga dyan si Kyle. Sabi ko nga sa kanya, ano bang bibigay niya sa akin mamaya? Hindi nga talaga siya dyan kumikibo at kinis na nga lang talaga niya ako at binati ulit ng happy birthday. Hanggang sa inulit ko nga ulit at sinabi ko sa kanya na nasaan ba yung regalo ko. Sorry nga daw at wala siyang regalo sa akin ngayon. Tawang-tawa nga ako dahil napangani na nga lang talaga ako dito. Diyos ko po. Pagkatapos naman naming magsimba, hinatid na nga namin si Kyle dito sa school nila. Late na naman daw siya pero okay nga lang daw dahil nakapagsimba naman daw siya. Uuwi na nga din sana kami dito ng daddy ni Kyle pero ang sabi niya nga sa akin, mag-almusal na nga muna daw kami dahil birthday ko naman. Diyos ko po. Ide-date niya nga daw ako dito dahil ito na nga lang daw talaga yung free time namin tuwing ihahatid nga si Kyle sa school. Diyos ko po. In-order ko nga lang dito mix and match dahil gustong gusto ko talaga dito yung Coke Float and Jolly Hotdog nila. Rice naman yung daddy ni Kyle, chicken, tapos yung soup. Pero yung soup sa akin niya nga binigay. Hulog! Anong nangyari? Niyelo daw niyo uli. Ano na naman ba kasi ginagawa niya? Sige, papuntahan kita. Ba naman yung bata na yan? Sakta na naman siya. Oo. Pagka-uwi naman namin sa bahay, maya-maya nga lang, tumawag na nga si Kyle sa daddy niya. Yung pinanggalingan nga daw ng pasa niya noon, nagkaroon na naman nga daw tapos nagbukol nga daw uli. Kaya naman ito, kabang-kaba talaga ako. Sabi ko nga, birthday ko ngayon, gusto ko lang naman ng peace of mind, ha? Char. Gusto ko lang naman talaga sa birthday ko, pahinga at walang stress. Pero lahat yon hindi naman nangyari dahil kailangan din talagang magtrabaho at gumawa. Pagka-uwi naman namin sa bahay, pinakain na nga rin namin si Kyle at sumabay na din pala kami. Nag-order nga lang kami dito ng chicken tapos nagluto nga si mama ng pansit. Para nga daw ma-feel ko na birthday ko. Char. Konti lang talaga nakain ko dito, pansit tapos yung chicken, hindi ko pa nga naubos yan. Niisip ko na naman kasi yung nangyari dito kay Kyle. Niisip ko kasi na nasakta na naman siya dahil hindi nga siya nag-iingat sa mga ginagawa niya. Lagi ko pa naman kasi talagang sinasabihan si Kyle kapag aalis yan ng bahay or papasok sa school. Di talaga ako nagkulang sa bilin ko sa kanya. Pagkatapos naman namin kumain, habang naliligo nga si Kyle, tinutulungan naman ako ng daddy niya mag-alis nga ng hanger dito sa mga damit. Habang sinasabihan ko nga din dito si Kyle dahil kakatapos nga lang din talaga niyang maligo. Maya-maya nga lang, tumawag na nga din sa akin si Ate Noemi. Yung birthday ko talaga, nag-day off yan at talaga namang gusto niya nga daw sa birthday ko, nandito siya. Pero nung nakita niya nga si Kyle, bakit daw ganun yung mukha, hindi naman daw nagsalita si Kyle. Ito nga at nag-aalala kaya naman tinawagan niya nga din talaga kaagad ako. Pagkatapos ko nga asikasuin si Kyle dito, pumunta na nga rin pala kami ng daddy niya dito sa bayan. Sabi ko nga sa kanya, ang gusto ko nga lang din sa birthday ko, ito ngang sherbet. Kaya naman naghanap talaga kami ng sherbet dahil favorite ko nga talaga to, pati na rin si nanay. Sa kanya ko lang din kasi talaga natitikman ito noon. Pagka-uwi naman namin sa bahay, napakadami kong hang parcel dito, tapos meron pa nga sa kwarto kanina
yung unang dating. Kasalubong naman namin si Sir na rider kanina, sabi ko nga dito na nga lang sa gilid ng gate ilagay. Dahil baka nga walang makarinig at walang makapag-receive. Pero bago nga talaga ako gumawa ng shoot ito at kumain na nga muna ako dito ng sherbet. Nung isang araw ko pa kasi talaga to kinikrave. Kita nga ako ni Kyle at bumaba dito, kakagising nga lang din pala niya, kaya naman ito sinubuan ko na nga talaga siya ng sherbet. Hindi na nga rin siya pinapasok ng daddy niya at pinagpaalam na nga lang siya sa advisor niya. Nung kinagabihan naman, pagkatapos ko nga maligo ito at nagpapatuyo naman ako ng buhok. Gulat nga ako dahil ito ngang si Kyle pati na rin yung daddy niya bigla na nga lang pumasok dito sa kwarto. Binigyan nga nila ako dito ng regalo. Yung nasa paper bag nga sa daddy niya galing. Ito namang hawak ko ay kay Kyle. Napakasaya nga daw niya dahil dumating na nga daw yung ireregalo niya sa akin. Hindi na nga daw niya binalot to. Paano daw ba naman kasi kadadating-dating nga lang daw talaga. Pinakagusto ko ngang regalo nila sa akin ay ang pouch. Napakagaganda nga ng mga binigay sa akin ni Kyle at ng daddy niya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.